Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa positive momentum ng Bitcoin, Shiba Inu at ang XRP, kung saan ay sabi ko po kasi rito ay signs of meron daw pong signs of renewed strength as the week begins. Ayan, meron po silang nakita na parang na-renew yung kanilang mga strength or yung puwersa ng mga crypto assets na ito. Yan sa simula ng linggo na ito. Kaya ayan, ibig pong sabihin ay kumbaga nagkaroon sila ng puwersa ay mukhang aangat ang mga ito. Pero ayan nga, nagkaroon nga tayo ng technical analysis dito kanina kay Bitcoin ay yan, nakita po natin na talagang meron po siyang ipinakita na talagang matinding puwersa. Kaya umangat po siya. Pero pagdating po dito kay Shiba Inu ay medyo bahagya lamang po. Yan. Pero kay Bitcoin, nabasag po niya yung dalawang resistance line, mga dalawang resistance po niya. Ayan, pero kay Shiba Inu ay isa lamang po, pero ayan, medyo hindi gaano. Yan, ganun din po kay XRP. Kaya ayan, panuorin na lamang po ninyo yung aking naging technical analysis tungkol kay Bitcoin, Shiba Inu at saka XRP sa mga hiwalay na video po yan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. With the ongoing revival of the crypto market featuring a comeback from Bitcoin, XRP, and Shiba Inu, a top market analyst has revealed an entry point for Bitcoin traders. Ayan. Sabi rito ay comeback. Featuring a comeback from Bitcoin, XRP, and Shiba Inu. Yan po ang isabi ng isang top market analyst. Yan, ibig sabihin ay ang pagbabalik. Yan, muling nabuhay at muling nagbabalik para magpakita ng paglago or pag-angat sa kanilang presyo. Ayan, Michael Van de Pope. Ayan, siya na naman po. Ilang beses na po nating na-content yung mga analysis ni Michael Van de Pope. Yan is an optimistic that ongoing reversal in Bitcoin's price is a great move. While he acknowledges the potency of the growth, he believes it is essential to wait for a slight drop before buying a Bitcoin. Ayan ang sabi niya. The Bitcoin bullish rally. Bitcoin is currently on a relatively massive swing, up by 3.5% to $27,818.04. The asset's trading volume has gone parabolic overnight, soaring 114% to $12.08 billion, fueling an uptick of 3.65% in market cap, now pegged at $543.6 billion. Ayan. Yan po yung massive swing. Ayan, nakita natin sa chart ni Bitcoin. Yan, nung nagkaroon tayo ng technical analysis kanina. Ayan, the chart accompanying Pope's post shows the erratic motion of Bitcoin since October 1. The coin started the month of $26,995. From this point, BTC went on a big jump as it breached the $28,000 resistance point on October 2 and grew as high as $28,494 the same day. Ayan, yan na nga yung nangyari. Nabasag niya yung dalawang resistance line. Ayan, nakikita po natin yung yan, napakalaking pag-angat ng bullish candlestick. Yan, sa 1 hour chart po ito. 1 hour chart time frame. Kaya, ayan, ganyan po. Since Bitcoin attained this monthly high, the trend has reversed, making the 28,000 region a very significant resistance level. Despite the emphatic rebound from the support at the $26,489 low recorded on October 12, the coin is yet to breach the $28,000 resistance. Ayan, i-check po natin ulit. Yan po ulit yung aking naging technical analysis dito kay Bitcoin. Ayan, kitang-kita naman po natin na ayan, nabasag niya yung dalawang
dating resistance line natin dito, yung trend line na ito at saka yung minor resistance line. Ayan, kitang-kita po natin na yung candlestick kahapon ay nagsara siya dito sa ibabaw. At yan, mukhang magkakaroon nga tayo ng retracement muna bago siya magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Gaya po ng sinabi ni Michael Van de Poppe. Kaya sa tuwing babagsak ito ay posible po tayong kung nagtitrade po tayo ay yung ating buying opportunity ay dito. Ayan, nandito lamang sa ilalim. Kung babagsak pa ito, pwedeng dito na rin sa 28,153 at saka pwede na rin dito sa ibabaw ng trend line natin na ito. Ayan, kasi mukhang baka aabot dito yung kanyang retracement bago siya magpapatuloy sa kanyang pag-akyat hanggang dito sa 29,857.58 kung magagawa niya nga ba itong basagin or tatalbog siya rito. Ayan. The rally is attractive and might fuel FOMO, fear of missing out, among traders. However, Pope noted that the most optimal entry would be 27,300. To act on this call, traders must wait for a slight drop in the asset's price. Ayan nga yung sinabi ko kanina. Sabi ni Michael de Pope ay yung best entry daw ay nasa 27,300. Ayan, 27,300 ay nandito po yan. Ayan, yan nga, nandito talaga yan sa ibabaw or mismong sa trend support line natin dito. Yan raw po yung talagang best. Kuhanin po natin dito. Yan sa trend support line natin. Yan po yung best entry. Yan natin. Nasa 2,700. Ibig sabihin ay ayan, dito po pala. Mas malalim pa. Mas mababa pa. Ayan. Alcon joins the rally, XRP and SHIB on the spotlight. Ayan, nakisali raw sina XRP at saka sina SHIB sa nagaganap na pangyayari na ito kay Bitcoin. While the growth of BTC is emphatic, XRP and Shiba Inu also acting on a rally. While XRP is up by 1.06% to $0.4912, Shiba Inu bulls have pushed its price to 50 digits, 71.28, up by $1.28. Ayan, i-check lamang po natin ng mabilis yung aking naging technical analysis dito kay XRP at kay Shiba Inu. Yan naman po. Ayan, yung aking naging technical analysis kay XRP. Hinihintay po natin na magkaroon ito ng breakout dito sa sulo. Pero ngayon ay ayan, yung kanyang bullish candlestick na nabuo kahapon. Yan, umangat nga siya pero nananatiling nandito pa rin siya sa loob ng ating triangle pattern. Hindi po katulad ni Bitcoin na ay nagkaroon siya ng breakout. Kaya mas maganda po yung naging resulta dito ni Bitcoin kasi may naganap na breakout. Ganun din po kay Shiba Inu. Kay Shiba Inu ay nananatiling nasa loob pa rin po siya ng ating triangle pattern. Pero yan nga, mukhang ipit na siya ngayon. Yan, yung tanging nabasag po niya ay yung ito, yung minor resistance line natin dito sa 704. Ayan, nabasag po niya at yan, inaabangan po natin kung magagawa nga ba niyang basagin yung trend resistance line natin dito. At kung pag nangyari yan, ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat. 754 yung target po natin dyan. At kung pagbigo naman, ay asahan natin na babagsak ulit ito. Ayan, dito sa ibabaw ng support line natin dito at ayan, magkakaroon tayo ng panibagong projection na naman kapag dumating ang presyo dito ni Shiba Inu. Ayan. Besides the correlation, both altcoins maintain with Bitcoin. Their ongoing rally stems from a build-up of positive fundamentals recorded on their ecosystem, while XRP has continued to see notable whale actions and a rapid rise in wallet addresses. Shiba Inu is set for mainstream adoption through its fast food chain, Wally, Shibarium, Metaverse, etc. Ayan. Kaya maganda po yung pinapakita lahat ng tatlong ito na crypto assets. Si Bitcoin, si XRP at saka si Shiba Inu. Ayan, abangan natin kasi mukhang may magaganap nga sa mga susunod na araw. Yan, lalong-lalo na kung pag yung binabantayan nating charts ng mga ito ay nagkaroon ng breakout sa kanilang trend resistance line.
Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.